ito, Lord, salamat dahil nandito ka. Ang presensya ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, ay nadadala namin. Lord, salamat sa mga patutuo. Salamat dahil tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat dahil hindi lang ikaw buhay, but you're a miracle-working God. Yes. Lord, salamat dahil you're powerful, Lord. And Lord, you have been so faithful, Lord, to your children. Lord, salamat sa napakaraming answered prayers. Lord, provisions, healing, favor. Lord, salamat. Ikaw lamang ang dapat mag-receive, Panginoon, ng lahat ng praises, lahat ng glory, Panginoon. And Lord, as we study your word this morning, habang aming pagbubulay-bulay ng mga salita, Panginoon, Lord, we ask the presence of the Holy Spirit to enlighten our minds and our hearts. Lord, I release, Father, the grace, Lord, and the wisdom of the Holy Spirit in the name of Jesus. And I rebuke all the work of the enemy, Lord, that will hinder us to receive what you have in store for us this morning. Lord, thank you for the power of your word. Thank you for ministering to your people, Lord. Thank you, Father. To you be the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Kung mababasa niyo ulit ang ating topic ngayon, yung ating binasa sa verse, sa ating opening is about the fight of our lives. Na-message ko na ho itong message na to, and as I was praying, I just felt na kailangan i-share ko ulit sa inyo. Lalong-lalo na marami sa ating mga new believers, pero hindi lang ito para sa new believers, para sa ating lahat. Amen? Amen. Alam niyo ba na pag tayo naging Kristiyano at nakilala natin ang Panginoon, we're not engaged in a playground? Yes. Are you aware of that? Yes. Pag tayo ay tumanggap sa Panginoon, hindi ito laro. Amen. It's a warfare. Nasa warfare ho tayo. Bakit? Kasi merong isa na hindi natutuwa. Dahil tayo nakakilala sa Panginoon. Sino yun? Jesus. Si Lord. Kaya it's a spiritual warfare. Ngayon, ang Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Meron siyang manual na binigay sa atin, mga instructions, para tayo, hindi lang tayo basta lalaban. Praise the Lord. And this is the topic of the message that I want to share with you this morning. It's about the fight of our lives. Hallelujah. Ang nagiging problema ko kasi marami sa ating mga kapatid hindi aware dito, so hindi din sila aware sa mga tactics tsaka schemes ng enemy. Importante hong malaman natin kung paano gumagawa ang kaaway at kung ano yung ating mga panglaban para sa kanya. Kasi nandyan lang siya. Umaaligid-ligid at maraming sinasabi sa atin kasi alam natin na siya ay father of lies and he is the accuser. So, lalong-lalo na ho pagka nag-decide tayo, ating mga Fire Vision students na sumunod sa Panginoon. Sabi nga nila, bakit ganon? Simula naging Christian ako, mas dumami ata ang problema. Baliktad. Simula naging Christian ako, mas madami yung trials. Kasi ang pagiging Christian is not a bed of roses. It's a process, but the difference is that we're not alone. God is with us. Ang diferensya ho, nung hindi tayo Kristiyano, mag-isa tayong nagbabattle. Mag-isa tayong nakipag-away. Pero ngayon, kasama na natin ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Praise the Lord. So, yun ho ang gusto kong i-share sa inyo ngayon, lalong-lalo na kung gusto nyong sabi nga kanina ni Sister Tess, magpatuloy sa Panginoon, magsilbi sa Kanya. Pero salamat dahil it's always Him who always lead us into triumphant procession. Praise the Lord. So ang first thing na gusto kong i-share sa inyo is the aspect of this fight. Kung merong away, kung merong battle, merong mga aspects yung fight. So what's the aspects of this fight? Sino ba ang enemy ng fight na ito? So sinabi natin kanina, ang ating enemy sa fight na to is not against flesh and blood, sabi nga sa word ng Panginoon, but against the spirits, the spirit. Oo. So hindi yan flesh to flesh, blood to blood. We have the enemy and he's real. Our enemy in this fight, sabi nga natin, is the devil. He is the slanderer, he's the accuser, and his name reveals his character. So, hindi siya masaya pagka merong isa na nakakakilala sa Panginoon. Ang mga angeles sa heaven, sila ay nagse-celebrate pag merong isang kaluluwa na bumabalik sa Panginoon. Pero ang kaaway natin, ayaw niya yan. Gusto niyang
kunin niya ulit tayo at ibalik sa dati niyang reino. Pero hindi tayo papayag kasi tayo ay soldiers at warriors ng Panginoon. Amen? So yun ang gusto kong ipahiwatig sa inyo. Huwag kayong maging passive lang. Ngayon na alam natin may fight, may battle, huwag lang tayo upo. We have to fight. We have to fight. Kasi sa fight, dapat makipag-wrestle ka. Hindi ka lang passive na naghihintay kung anong mangyayari. Maghihintay kung ano yung sasabihin sa'yo ng Panginoon. So it must be active. Yung ating faith sa Panginoon ay active, hindi yan passive. Amen. So, ang nature din ng enemy natin na yan, he's very shrewd. Shrewd or clever. Ano ba sa Tagalog yan? Tuso. Kaya nga sabi dun sa nabasa natin, yung schemes. Maging aware tayo sa schemes ng enemy, sa tactics, kung paano niya tayo nilulure, kung paano niya tayo sinasabihan ng mga kasinungalingan. He's like a roaring lion. Sabi sa 1 Peter 5:8, para daw siyang roaring lion and he's waiting for someone to devour. Naghihintay, naghahanap siya ng someone to devour. Kumbaga yung naghahunt, di ba yung mga lions, pagka gutom sila at nangangailangan sila ng pagkain, hindi naman sila basta magpapakita dun sa mga maliliit na animal, di ba? Kailangan nilang tumago, kailangan nilang mag-disguise kung minsan, kasi kung hindi, pag nakita ng mga prey nila o yung mga biktima nila, na nandiyan na sila, syempre tatakbo. So yung mga lions, normally, nag-disguise sila, tumatago sa dilim. Ganun din daw yung enemy natin. He's like a roaring lion. He's like a roaring lion and he's looking for someone to devour. Minsan din, para din siyang angel of light. Nagdi-disguise din daw siya. Akala natin, angel of light siya. Akala natin, may mga tao kung minsan na dumadating sa buhay natin, akala natin mapapabuti tayo, yun pala in the end, distraction ang ating destiny. So maging aware tayo doon. Yung pala, pag tinanggal natin yung disguise at saka yung maskara, ang ating palang pupuntahan ay imbis na kabutihan ay kasamaan. So that's the aspect of our fight. He's not only the nature of our enemy, ang ating enemy din ay spiritual. Sabi nga natin kanina, it's not against flesh and blood. Hindi yan ngipin sa ngipin, mata sa mata, but it's a spiritual. So, sabi nga, pag tayo merong problema, halimbawa sa church, pag meron tayong problema sa ating mga kapatid, sinasabi palagi ng pastor, it's not the person, but the spirit behind the person. So it's spiritual. So huwag tayong magagalit dun sa kapatid natin. Halimbawa, nagkakaroon tayo ng discord o disharmony o hindi pagkakaintindihan. Hindi yung kapatid natin, kundi yung spirit nag-ooperate behind him or her na ginagamit ng kaaway para mag-sow ng disunity, ng discord, ng hindi pagkakaunawaan. So huwag tayong magalit dun sa ating mga kapatid, kundi the spirit behind it. So dapat maging aware tayo. Ang ating fight is not against flesh and blood, but it's a spiritual fight, spiritual enemy. Kaya nga ang Panginoon, sabi niya, hindi niya tayo iniwan na ignorante. Paano natin malalaman yung mga tactics ng enemy? Tinigyan niya tayo ng Bible, ng manual, ng word niya. Kung hindi natin alam yung word niya, talagang hindi natin alam kung paano magpa-fight. Diba? Now, ano ba ang energy natin sa fight na yan? Is it human energy? Sabi nga nila, kataasan ng ihi. Pag siya mayabang, mas mayabang ako. Pag siya chismosa, mas chismosa ako. Tingnan natin, matira-matibay. Hindi ho. Ang energy natin sa fight na to ay hindi human energy. Kasi pag human energy ang ating ginamit, nalolobat. Di ba yung telepono natin, pag nalobat, hindi na natin magamit, dapat i-recharge. Kasi ang ating hong energy ay may limit. It's not like the energy of the Lord. When we appropriate the energy of the Lord, hindi tayo malolobat. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga sa verse 10, we are to be strong in the Lord and in the power of His might.
in the power of His might. Strong in the Lord. Ilang beses doon sinabi, stand, and after you have done all these things, stand, be strong, stand. So we have to be strong in the Lord. Yung in na yun, napakaliit na word yun, 2 letters lang, pero napakahalaga. Kasi pag wala yun, iba. Dapat we have to be strong in the Lord. Hindi sa ating kakayahan. Amen? Amen. Hallelujah. Next, source of our energy. Ano ba yung scope of our energy? Sabi ko nga, pag nag-depend tayo sa ating energy, human energy is very limited. Hindi kagaya ng energy ng Panginoon. So, ang scope ng ating energy ay limitless. Walang katapusan. Hindi mo pwedeng ma-measure. Kasi Panginoon, ang Panginoon ba may limit? No. Wala siyang limit. Pwede niyang gawin lahat, siya ay makapangyarihan. Kahit yung napakahirap na sitwasyon, yung ating mga testimony sa umagang ito. Meron bang mahirap sa Panginoon? Sabi niya sa salita niya, meron bang mahirap para sa akin na gawin? So, ang energy ng Panginoon ay, ang scope ng energy ng Panginoon ay limitless. Sabi nga, to illustrate this fact, halimbawa daw, di ba hindi tayo pwedeng maglipad? Kasi wala tayong pakpak. Hindi tayo pwedeng mag-soar kasi wala tayong pakpak. Pero, pag tayo sumakay sa airplane, ano mangyayari? Di ba pwede lumipad?